초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Get away from me. Aaminin kong nagulat at nasaktan ako sa sinabi niyang iyon. Was it because of I didn't tell him what happened to me? Wala naman siyang magagawa tungkol doon eh. I was just between me and Zam Kensley. Lalabas na lang ako kasi total ayaw niya naman akong lumapit sa kanya at ayaw ko ring dagdagan ang kainitan ng ulo niya. Nakakainis. Parang kanina lang looks worried or was it just imagination? Tapos ngayon, he was freaking mad sa hindi ko malaman na dahilan. Sa 2 weeks na pag-stay ko rito, ngayon niya lang ako nasigawan. Ngayon lang siya nagsalita sa akin at hindi ko pa talaga alam ang rason. Naiinis ako kasi feeling ko maiiyak na naman ako. I don't know, bahala na siya dyan. Binuksan ko na ang pinto, akmang lalabas na when he stopped me. And, where do you think you're going? Ayaw mo akong makita, diba? Gusto mo akong lumabas. Tapos tatanungin mo kung saan ako pumunta? Hindi pa ba obvious na lalabas ako? Away from you. Tapos tuluyan na akong lumabas. Bahala ka sa buhay mo. Sumakay ako sa elevator papunta sa rooftop. Magpapahinga na lang ako doon habang ginagawa ko ang sinasabi niyang i-cancel lahat ng appointment niya. Naupo na lang ako sa semento at sumandal sa pader. The wind helps me to calm my nerves. Inumpisahan ko na rin gawin ang trabaho ko at pagkatapos ay nagmuni-muni na lang. Hindi ko talaga inaasahan ang mga mangyayari. Ngayon, I thought it will go the same. Bahay, office, meetings, bahay, ganun lang. Pare-parehas lang naman ang ginagawa ko, pero different face ang nakakaharap ko. Kung hindi ko lang obligado na aksikasuhin ang inaayos ni Mr. G na company namin, hindi ko ako naririto. Pero ako na lang ang kulang para i-manage ang business ko. Well, for now, si Charles, pero next week ako na. I have to pay them, kaya kailangan kong matuto. Bumalik na rin ang memories ko about that company. Minsan na akong ipinakilala ni Dada sa lahat at tinuturoan ng basics. I miss him, sila ni Mama, nakakaalala na ako. Pero may kulang pa rin talaga kung bakit may Zaki sa buhay ko, kung bakit nasa training ako kasama siya. In short, hindi pa lahat, may kulang pa. But I'm still lucky though kasi ako. It took only 6 or 7 months nang simulang makalala ako. Yung iba, it took years for them to remember. Thanks to Grimm's family for all the help. Speaking of Zaki, he's real. Nakita ko ng dalawang mata ko kanina-kanina lang. Pero imbis na excitement o saya ang nararamdaman ko, ay nagalit na lang ako bigla. Hindi ko alam kung bakit, pero napaiyak na lang ako. Those hugs and touches, hindi ko man maalala kung anong meron kami dati, pero sigurado akong kilala siya ng puso ko. Hindi ko nga alam kung anong parte niya sa buhay ko. On the other hand, if he knows me or remembers me, bakit wala naman akong matanggap na tulong galing sa kanya when I was experiencing hell kasama si James? Bakit wala akong nakikitang Zaki? Bakit ngayon lang siya nagpakita? Bakit wala siya when I needed him the most? Naramdaman ko namang tumulo ang luha ko na agad kong pinunasan using the back of my hand. Nagmukha man akong kaawa-awa, wala akong pakialam. Gusto kong mag-emote ngayon. Ako lang naman ang nandito I hate him, even if I don't know why. Yung kondo na binigay niya, hindi ko rin napupuntahan dahil gusto ko ako mismo ang pupunta doon. Na walang nakakalam kahit na sino. Pero sadyang mahigpit ang bantay at hindi ako pinapayagang lumabas nang mag-isa. That's why I'm waiting for a right time to do there alone.
I need to. Baka sakaling malinawan ako kung sino siya sa buhay ko. Dahil nasaktan ako kahit hindi ko alam kung anong nagawa niya sa akin. Gayong ngayon lang ulit kami nakita. Tapos ito pa ang nakakainis. Hindi ko alam kung bakit nagagalit sa akin si Gio. What I have done wrong. Wala akong maisip para magalit siya sa akin, para sigawan niya ako. I stood up and shout at the top of my lungs, like I care kung may makariring man, but I'm sure no one's here. Ako lang. I hate you! I hate you! I hate you both! Alam niyo ba ha, nakakainis kayo. A single tear escape. Lalo ka na, Zaki. Alam mo ba kung anong pinagdaanan ko? Alam mo ba ha? Pero nasaan ka? Nasaan ka nung kailangan kita? Nasaan ka nung hindi ako pinapakain? Hinahampas ako ng kung ano-anong matitigas na bagay. Sinasaktan niya ako ng paulit-ulit. I have a deep sigh. Ngayon ko lang ulit nasabi ang lahat ng ito. Mahirap sa tuwing naalala ko ang pinagdaanan ko. Masakit. Sobrang sakit. But I need to shout. I need a release. Sinasampal, sinisipa, sinusuntok niya ako hanggang sa mawalan ako ng malay. Nasaan ka nung sinasabihan niya ako ng masasakit na salita? Nasaan ka nung wala akong magawa kung hindi ang umiyak at tiisin na lang ang sakit? Nasaan ka noong nakakulong ako sa mainit, bulok at empyernong kwartong iyon? Kailangan na kailangan ko ng tulong. Muntik na akong sumuko dahil hirap na hirap ako noon. You were the only one I have left kasi wala na sila dada sa mga panahong iyon. Pero bakit wala ka pa rin sinasagip ako para pigilan si Tito sa magang ginagawa niya sa akin, para iligtas man lang sana ako sa mga kamay niya. Hindi ko man maalala kung sino ka talaga sa buhay ko, pero bakit pakiramdam ko you have left me alone, suffering? Bakit parang pakiramdam ko you were never really there for me from the very first start? Humagulgol na lang ako pagkatapos kong isigaw lahat ng iyon. Ang dating parang kasalanan lahat ni Zaki. Bakit ko ba siya sinisisi? Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya sa mga araw na iyon. Nasasaktan akong makita siya, kaya napapatanong na lang ako. Iyon lang ang alam ko. I need to let it out. Nang makita ko siya, para bang lahat ng tinatago kong hinanakit ay nailalabas ko. Umiyak na lang ako ng umiyak until someone grabbed my head and placed it on his chest and finally hugging me tight, like he does not want to let me go. Nararamdaman ko pa ang pagdampi ng labi niya sa ulo ko. I'm sorry, I shouldn't left you. Forgive me, Venny. Venny? May 3 tao lang ang tumawag sa akin yan. Mama, Dada, and Zam Kensley. Mas lalo akong naiyak na makilala ko ang taong yumakap sa akin. Kahit hindi ko tignan ang mukha niya, alam kong si Zaki. I'm sorry. Hindi ko mabilang kung ilang beses na niyang sinabi iyon, habang pinagpapalo ko na naman siya sa dibdib niya, pero hindi niya ininda lahat ng iyon. He just kept on hugging me, uttering his sorry. Hindi siya bumitaw sa yakap kahit ilang minuto na kaming ganon ng posisyon. Napagod na rin ang kamay ko kakahampas sa kanya. Inalayo niya ako sa yakap at pinunasan ang mga luha ko. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ko. I'm sorry, Vinny, for all. Napansin ko ring basa ang mukha niya at mapula ang mata. I'm sorry. Bulong niya and kissed my forehead. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko.
Gusto kong sagutin niya lahat ng tanong ko. Pero at the same time, ayaw ko ring marinig. Baka mas lalong mag-breakdown ako at hindi ko kakayanin. At hindi ko din siya matandaan. Saka na lang siguro kapag handa na akong marinig ang lahat. I didn't know you have to experience all of those. I'm so sorry. Kung wala ako para tulungan ka, para iligtas ka sa kung sino mang demonyo ang gumawa sa'yo lahat ng nun. Patawarin mo ako, Vinny. Hindi na mauulit. I will stay at your side whatever happens. Just please, give me another chance. Tumango siya at humikbi din ng mahina. Bakit sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak o nasasaktan na parang nasasaktan ang puso ko ng ilang beses? Ano at sino ka ba talaga sa buhay ko, Zaki? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Pinaharap ko siya sa akin dahil nakatungo pa rin ito. I look at him straight to his eyes. I am sorry too. Sorry dahil hindi kita matandaan. Hindi kita maalala. Maybe I can already remember you. Hahanapin ko rin ang sarili kong patawarin ka kung may kasalanan ka man. Bukod doon, sa katanungang nasaan ka sa mga oras na kailangan kita? Kasi ang sakit, Zaki. Tumango siya ng ilang beses. I can explain. Ako naman ang umiling. This is not the right time yet. Goodbye. At iniwan ko siya doon ng mag-isa. Sa bawat hakbang kong ginagawa ay mabigat ang pakiramdam, but I need to do this. Marami naman akong gustong itanong sa kanya. Maalala ko man na siya ng tuluyan, ngunit hindi ko pa kaya. Soon, Zaki. Soon. Dumiretso ako sa banyo ng 5th floor dahil ito ang pinakamalapit sa lahat. Dahil ayoko namang ipakita sa ibang tao ang itsura ko ngayon. Tininan ko ang sarili ko sa salamin at mugto ang mga mata ko. Hindi ko pa rin mapigilang umiyak. Naghilamos ako ng ilang beses at nagstay muna doon ng ilang minuto. Wala naman akong gagawin, kaya okay lang. Kahit hindi mo na ako bumalik sa office si Gio. Babalik na lang siguro ako kapag gusto niya ako makita. At isa pa, ayaw ako makita niya akong ganito kahit walang pakialam yun. Still, I don't want to face him with this kind of face. I looked really horrible. Inayos ko ang buhok ko, but I didn't bother to put a makeup. Para saan pa? Wala naman akong gagawin. Kung tutuusin, pwede na akong umuwi. Napatigil ako nang marinig ang phone ko. Tinignan ko ang caller at it was Gio. Should I answer it or not? But in the end, I swiped the screen to answer the call pero hindi ako nagsalita. You're not gonna break the comfort room's glass again and do stupid things, aren't you? Marinyang sabi, seryoso pa rin. Or more like, he's mad. He's still freaking mad at me. At paano niyang nalamang nasa banyo ako? Inilibot ko ang mata ko sa banyong kinararoonan ko ngayon pero wala namang nakakabit na CCTV. Baka hidden camera meron. Don't worry. There's no CCTV in there. I just knew. Hindi pa rin ako sumagot. Oo, alam kong mali ang ginagawa kong paglaslas noon. But I didn't think of anything else that time but to end my life after all those things I've through. Ipinikit ko ng mariin ang mata ko. Noon yun. Have you swallowed your tongue and couldn't speak anymore? Answer me, Venus. Cold niyang sabi. No, I won't. I won't do it again. Good. Go home. Carlos is waiting for you outside. Tapos binabaan niya na ako ng cellphone. Carlos is one of his personal driver. Siya rin ang tagahatid ko dati when Gio is not here. Pero madalas sabay talaga kami ni Gio pumasok at umuwi. Siya ang nagdadrive. Nasa isa kasi kaming bahay kaya natural lang na magsasabay kami.
At siya rin naman ang nagsasabing sumabay ako sa kanya, so wala akong magagawa but to follow him. Napapaisip tuloy ako ngayon kung ganon ba talaga kalala ang nagawa kong hindi ko alam na kasalanan para ayaw niya pa ako makita. Idi sige, hindi ko lang sinasabi kung anong nangyayari. Kung makaasta ka, alam mo naman kung magnanakaw na ako ng ilang milyon sa kumpanya niya. Ayoko nang isipin niyon dahil pagod na ako. Bahala siya sa buhay niya. I heard everything she said that made my blood boiled. It was not because of she hates me, but because of two persons. First is James. I should kill him. Kapag nakita ko siya, ngayon ko lang narinig ang lahat galing mismo kay Watson. Kung anong ginawa niya sa kanya. Maybe I should ask Dad that I will be the one taking care of that shit. Second is Kensley. Who the fuck is he in Watson's life? All of what she said, they were for Kensley kung bakit daw wala siya sa mga oras na kailangan niya ang tulong nito. I saw her hurting saying all of those. I even fucking saw everything na kahit na anong pigil kong huwag makinig o kahit na anong gawin kong paraan para makaalis lang sa kinatatayuan ko ay hindi ko magawa. I followed her when she walked out of my office. Hindi ko na sinasadyang sigawan siya. Mainit lang ang ulo ko dahil kay Kensley at nadaway si Venice. Only to her he's shouting at the top of her lungs and see her crying and in someone else's arms. There's something between them. I can sense it. I was like watching a movie while watching them hugging each other. Kensley giving her small kisses in her head and on her forehead. I never thought that he could cry in front of a woman. It's not really him. Ibang-iba siya nang kaharap niya na si Watson. He may be deeply in love with her at ganon rin si Watson sa kanya. But she couldn't remember him. Pero imposible ang puso niya ang nakakakilala kay Kensley. That's why okay lang lahat ang ginagawang pagyakap at paghalik sa kanya. Kasi kung hindi niya talaga kilala si Kensley, na yun, she should push him away or slap him just like what other girls do kapag nangyaring ganyan, but she did not. So I guess her heart knows him and she just remember that jerk. Damn it. Why I am even thinking about them. I don't fucking care kung magmahalan sila. So what? Edi magsaya sila. Do everything they want pero huwag lang dito sa kumpanya ko. Pinahatid ko na si Watson kay Carlos dahil hindi ko na alam kung kaya ko siyang harapin dahil sa ginawa ko at ginawa niya. Lumabas na rin ako ng building at dumiretso sa hideout. The four assholes were there. They greeted me pero hindi ko sila pinansin. Even the others men na nakasalubong ko. Dumiretso na lang ako sa minibar ng hideout. Magpapalamig lang ng ulo. Isang tagay, dalawa, tatlo hanggang sa hindi ko na mabilang kung ilang tagay na ang nagawa ko. The only thing I know is that malapit ko nang maubos ang isang bote ng whiskey. But I don't care. The loud music is playing. I don't care. Whoa. What the heck? Doval. Solo flight? Rochi. Lasing na. Matthew. I'm not drunk. Charles Matthew. Nakita ko namang umiling-iling siya. Not convinced. Bahala sa tiyan. Alam ko kapag ang ginagawa ko at hindi pa ako lasing. Nilapitan nila akong lahat. Kumuha naman ako ng isa pang bote for all of us. Cheers! After all, it's been a long time since I drank this much. Joey Limayri's POV. Was I dreaming or not? Hindi pa rin ako makapaniwalang makita si Mr. Grimes na naglalasing mag-isa. It's been how many years since naglasing siya dahil sa isang babae. And it was her sister, Belly. He was so close to her. Sila ng my one and only gorgeous Dr. Sav, actually. Ilang araw siyang naglasing nang mawala si Belly. No one can stop him hanggang siya na mismo ang tumigil. And I'm fucking sure na may dinaramdam tong si boss. Pero asa naman kami magsishare to? Hindi ko alam kung sino o ano talaga ang nagawa niya ulit na maglasing ng mag-isa.
madaya. Hindi man lang kami tinawagan at pinili niya pa talagang ang oras kung kailan terik na terik pa ang araw. Alauna pa lang ng hapon, for heaven's sake. Mabuti na lang at malamig pa rin ang bar, ang lugar na ito. Pero to tell you honestly, mabait si boss paglasing. Kinuha ko pa nga kaming isang bote at nagtagay pa kami. Pero ewan ko lang sa susunod na mangyayari, baka nga nagkamali lang akong mabait siya tuwing lasing. May problema ba, boss? Sigaw ni Roche dahil sa lakas ng music. Mapupungay na ang mga mata ni Mr. Grimes dahil sa madami na rin siyang nainom. Mauubos niya ang isang bote ng whiskey. Akalain mo yun, pero matibay yan. Kaya pa nga niya makipagbakbakan o makipagbarilan kahit lasing. Nothing, I just need to celebrate. Celebrate my ass. Ayaw mo lang talagang mag-share. What are you celebrating for? Si Mateo naman, ngayon ang nagtanong. Cause Watson finally found someone. Guess, she's not gonna do stupid things this time. She's fine. Now that there's someone who can make her forget all the horrible things happened. And I am so happy for her. She's like a sister to me, you know. Nagkatiningin na naman kaming lahat. Ayun, huli ka. So sales lang? She's like a sister to my ass. Ang drama. Shit. Babae ang problema, nakakahalata na talaga ako eh. And for sure, kaming lahat nang nandito. Oo, tinuturing namin si Italia na pamilya, little sister, pero pakiramdam ko sa side ni boss, hindi lang sister ang turing niya kay Italia. But who knows, siya lang naman ang nakakaalam sa nararamdaman niya. Asa pa kaming sasabihan niya. What do you mean? Ako naman ngayon ang tanong, baka kasi nagbago na ang ihip ng hangin at mag-share na ang batong ito. He smirked. Ano bang hindi niyo maintindihan sa sinabi ko, Limayre, ha? Sabi ko nga, leche na pahiya tuloy ako, ibang klase. At sino naman yun, Mr. Grimes? Doval. Then go, alamin mo mag-isa mo. Haha, boom. Minsan talaga ito ang gusto ko kay boss eh. Nakakagago lang. Fuck. Hindi ka talaga matinong kausap pag lasing, no? Haha, gago. Ang lakas ng lanobo nitong magtanong si Doval na magsalita na ngayon kapag lasing si boss eh. I heard you, asshole. Patay. Joke lang yun, boss. Matino ka talagang kausap kahit kailan. Promise. Binatukan ko nga. Hindi napapalay. Baka mamaya siya pa mapagtripan ni boss na pagbubuhusan ng galit, inis, selos o kung ano pa man yan. Eh mas nakakatakot pa man siya kapag lasing. No one can stop him unless kung papatulugin mo siya gamit ang paghampas sa batok niya sa 2x2 o ng baril. Pero maghanda ka ng libingan mo dahil pagdating ng bukas, tigo ka na. Limayre, sigaw niya. Nalaki naman ang mata ko. Nagtawanan ang tatlo. Tangina, ito na nga ba ang sinasabi ko? Yes, boss? Let's fight you, asshole. Fuck. Wala akong kasalanan. Pumesto siya sa gitna. Sumunod na rin ako kahit ayaw ko dahil baka mamaya baril at bala naman ang kalabanin ko. Tangina talaga. Bakit ako pa? Nanahimik nga ang tao eh. Inaamba niya ako ng suntok. Tangina, excited? Hindi pa nga ako handa. Mabuti na lang at nakaiwas ako. Pero ang hindi ko maiwasan ay ang sipa niya. Sinabayan pa niya ng suntok. Pak shit. Napaatras ako at ninamnam ang sakit ng tiyan ko. Napao naman na ang mga audience. Sino pa ba? Idi yung tatlong onggoy na sitting pretty. Ako naman ngayon ang sumugod, suntok, sipa at kung ano pa man. Sugod ang ginawa ko sa kanya. Puta, sabi ko na sa inyo eh, hindi pa tulasing. Nakakailag pero may tinatamaan din naman ako pero hindi niya iyon ininda. Manhid siya. Manhid. Siya naman ngayon ang sumugod at sinalag ko naman ang mga suntok niya. Arm to arm combat lang hanggang sa ibinalibag niya ako at kung ano pang near-death experience ang natanggap ko pero wala siyang pakialam kung mamamatay man kami ngayon. Nahuli niya ang braso ko at pinilipit iyon na patalikod tapos sinipa niya ako sa likod at binalibag sa sahig. Ang sarap, shit. Lasang kamatayan kahit na carpeted floor
Tufuta. Sakit pa rin. Mababali na ata lahat ng buto ko. Ewan ko lang nga, baka nga pagising ko sa umaga, baldado na ko. Tangina boss, paano na ako mamahalin ni Sav niyan? Kahit na binuhos ko lahat ng makakaya ko, hindi pa rin siya matalo. Iba talaga ang taong to. Is that all you got? Napangiwi na lang ako sa sakit. Wala na. Hindi ko na kaya. Boss, tama na. Talo na ako. As if it's a magic line. Patapon niyang binitawan ang braso ko. Hindi pa rin ako makagalaw sa sakit na natamo ko. Hanip. Nakadapa pa rin ako hanggang sa tinulungan ako ni Doval na makatayo. And the winner is Tananan! Boss Grims! The undefeated, sigaw ni Doval. Nabawasan tuloy ang kapugian ko. I need to right now, baby Sab. Nalasahan ko pa ang dugo sa labi ko. Paika-ika akong naglakad papalapit sa mga unggoy na umiinom ng alak na pinagsisihan ko naman dahil kumirot ang sugat ko sa labi. Tangina talaga naman, oo. Doval. Sigaw ni boss. Uh-oh. I think he's the next. Hahaha. Shit. Gago kong tumawa. Nakalimutan ko palang sabihin na hindi yan titigil si boss hanggat hindi niya kami nakakalaban at napapantumba lahat. Sadyang nauna lang ako ngayon. Dati naman panghuli lagi. Pagkatapos ni Doval, pipili ulit siya hanggang sa pare-pareho kaming may bangas sa mukha at putok ang labi hanggang sa pare-parehas kaming tumba. Kung pwede lang sanang magtago kapag lasing to ay gagawin ko na. Akala kasi namin na kanina iinom lang ng kaunti si boss dito sa loob ng kadalasan naman niyang ginagawa. Kaya napasunod na rin kami pero ito tuloy ang naabot namin. Nakakagago. Pagkatapos ng ilang oras ay nakahiga kami sa sahig, kaming 5. Parehas lang napagod at masakit ang katawan na may dugo ang mukha na parang nakipaglaban kami sa makalaban namin. Na-3 naman kami sa araw na ito. Huwag lang sa magkaproblema dahil hindi namin ata kakayaning sumabak sa isang panglaban ngayon. Astig talaga si boss. Akalain mong natalo niya kami lahat. Siya palang nakakagawa sa amin ito at wala nang iba pa. Nakakainom pa yan. I dialed Sav number para dito na lang niya kami gamitin. We couldn't bear to drive ourselves to the hospital. What do you need this time, Mujojo? Gandang hello naman yan. Come here and HO. We need you. Napalaban eh. What? How's everyone? She's ring. At inilayo ko naman ang cellphone dahil sa boses niya. KO. Fuck you. Sure. Pero mamaya na lang yan. Biro ko. Ikaw na lang ba ang natirang buhay? Kung oo, edi bahala ka sa buhay mo, leche. Hey. Just go here. I'm serious. I'm on my way. I love you. Ingat ka. Pero binabaanin na ako. I don't know na sa ganong paraan ko pa sinabi ang mga salitang yan. Finally, after 2 years, I've got the guts to tell her that I feel. Epic nga lang. Kadiri ka bro, si Rochi. Umamin na rin ang gago. Kailan kaya aamin ang isa dyan? Napatawa na lang ako sa sinabi ni Doval. For sure, he's referring to Mr. Grims doon sa last sentence. Do you just fucking confess to my sister, Lemayri? Paktay. Well, I did. Fucking bastard. Sigaw ulit niya. Bahala ka sa buhay mo, uy. Pagkatapos ng ilang minuto, nakarating na rin dito si Sav. As usual, bago pa man kami gamutin, ay nakatikim pa kami ng sermon like she always does. But she's still cute though, with that loud mouth. Sinasabi ko na sa inyo, kapag gagawa kayo ulit ng kagaguhan tulad nito, ako na ang papatay sa inyong lahat. Wow, scary. Nag-explain na kasi si Matthew about sa nangyari. Si boss ang may kasalanan porket heartbroken, dinamay pa kami. Fuck you, Doval. Hindi mo talaga alam isara yung bibig mo kahit kailan. Mabuti na lang at tulog na si boss. I fucking heard you, Doval, and I'm not fucking heartbroken. Okay, gising pala siya.
Iwan ko sa inyo, mga walang kwentang kausap lahat. Pinapapunta niyo pa ako dito? Inestorbo? Para lang makita kung gaano kayo ka-childish? Lahat? Leche. Ako naman ang sinunod niyang gamutin na pagkatapos ng lahat, hinuli pa talaga ako. How sweet. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o hindi dahil sa mariin niyang pagdampi ng bulak sa mga sugat ko. Dahan-dahan lang naman. May inahon kong sabi pero mas lalo niyang diniinan na, damn it. Isa ka pa eh, magtiis ka. Singhal niya, wala naman na akong nagawa kung hindi lang kita mahalin na suntok na kita. Oh, inumin mo to, pain reliever. Sabay abot niya sa akin ng isang basong tubig at gamot na agad ko namang sinunod. We'll go home after 30 minutes para makapagpahinga kayo ng maayos at para madagdagan pa yung mga sugat niyo pag nalaman to ni Dad. Sana nga lang wala siya doon. I gulp. Oo nga pala, si Mr. G. Paniguradong lagot kami sa kanya. Kung hindi naman kasi manghahamon ng laban si boss, hindi kami magkakaganito lahat. Hay buhay, parang si boss di ma-explain. Nakatulog ako ng ilang oras after kong makauwi. Wala namang nagtatanong sa akin kung bakit alas 12 pa lang nasa bahay na ako dahil wala pa pala sila ni tita dito sa bahay. Sabi ng mga katulong nang tinanong ko, sila ay nag-out of country daw ang mag-asawa. Nang buksan ko ang cellphone ko ay mayroong ilang missed calls galing kay tita. Pero dahil hindi ko nasagot, nag-iwan na lang siya ng voicemail na kanina ko lang din napakinggan at sinabi nga nasa London sila. Yes, I'm still staying here kahit sinabi ko nang I need to move in a condo or bahay na pagmamayari nila ni mama. Kasi naalala ko naman na kung saan-saan ang mga bahay na iyon, but they never let me. Mas makabubuti raw sa akin kung dito muna ako magstay habang tinutulungan pa ako ni Gio in running a business. Saka lang daw ako lilipat kapag papayag na sila. Highs. Kahit nakakahiyaman ay pumayag ako. Siguro pipilitin ko na lang sila kapag minamanage ko na ang company ko. I should live my own. Napakadami ko ng utang na loob sa kanila, but I promise them that I'll return all of it. Kahit humaba pa ang diskusyon tungkol doon ay babawi pa rin ako sa kanila. Ang hindi ko lang maintindihan ay gaano ba kalapit si Daddy kay Mr. G at nagawa niya nga bilhin ulit ang kumpanya para lang daw makabawi sa dada ko sa pamamagitan ng pagbili ng mga na-shutdown na business para sa akin. Yes, he said he was very close friend pero sobra-sobra naman ata ang lahat ng ginawa niya para sa akin. I think meron pa silang hindi sinasabi pero hinayaan ko na lang. I looked at the time and it was already 3 o'clock in the afternoon. Tatlong oras din pala akong nakatulog at nagugutom na ako dahil kanina pa ako hindi kumakain. Pagdating ko kasi sa bahay, dumiretso agad ako sa kwarto at natulog. Bumaba na ako para sana kumain nang pumasok si Levi at Harvey na may bandage sa mukha, putok ang kilay at labi. Oh my God! Anong nangyari sa kanila? Anong nangyari? Tanong ko but they just smiled. Napaaway lang, Levi replied. Bakit? Kanino? Saan? Kailan? Si Joey kasama nyo? Sabay-sabay kong tanong. Pagkatapos nun ay pumasok si Ate Sav at sila Joey Charles na may akay-akay, si Gio na nakayuko, mukhang tulog. Nanutup ko naman ang bibig ko. All of them have this swollen part of their face na nagiging color greenish violet at may bandage ang pisngi o sa gilid ng mata at noo. What the hell? Ate Sav, anong nangyari? Lumapit ako sa kanya, si ate naman ay napahawak sa noo. They're out of their minds, you know. Balak ata nga magpatayan, sabi niya pero naguluhan pa rin ako. Bakit daw? Nag-away ba silang 5? Tanong ko. Tumango siya. They're idiots. Na-stress nga ako sa 5 yan. Napaka-ewan. Naiinis niyang sabi. Ano naman ang pinag-awayan nila? I couldn't stop for asking. Okay, I'm freaking worried her. Parang kanina lang okay pa ang lahat lalo na si
Gio nagalit lang sa akin tapos ngayon nakikita ko siyang may sugat sa mukha dahil nagbugbugan silang 5. Sino namang matinong tao ang makipag-away ng ganyan at mismong kaibigan pa? Babae. What? I couldn't believe it. Dahil lang sa babae? Ano yun? Matira matibay tapos kung sinong panalo sa kanya yung babae? Parang tanga lang no? Pero hayaan mo na nga. Huwag mo na silang pansinin dahil may stress ka lang sa kaguluhan nila. They're all insane. Tapos hinilan niya ako sa sala. Yung 5 nasa kwarto na nila, hinatid lang ni Joey at Charles si Gio sa taas dahil tulog na at hindi na ata nagigising. Baka malala ang nangyari sa kanya. Baka siya ang napuruhan ng sobra. Pero nang makita ko silang 5, siya naman ang pinakakonting galos. Ate, ganun ba kalala ang nangyari kay Gio? Baka kailangan niya ma-confined or run some test, baka nabago kang ulo o ano. Ngumiti siya. He's fine, lasing lang. What? Uminom siya ng ganitong oras? Kaya ba niya pinakancel ang meeting dahil gusto niyang mag-inom at nauwi sa awayan? Relax, he just need to rest. Let's just stay here and wait for the pizza na order ko. Nakakagutom, alam mo ba yun? Tapos sumandal siya sa upuan. Tsaka ko lang din naalala kung bakit pala ako narito sa baba. Dahil bala kong kumain pero ito ang nabutan ko. We waited for 10 minutes at may nag-doorbell na. Ako na ang nagpresenta na kunin ang 3 box na order. Bumalik ako sa sala at naghihintay si Ate Sawa. Nilantakan naman namin ang pizza na order niya dahil parehas kaming gutom. Nag-out of the country pala. Sila tita, tumawag ba sila sa'yo? Tanong ko. Yes, kaninang umaga pa, ang mga matandang yun, hindi na talaga nagsawa sa isa't isa. Ngumiti lang kaming pareho. Kumain na ba ang 5 yun? Tanong ko, baka kasi hindi pa ito tatawagin ko sila para makakain din. Nagkibit balikat lang si Ate Sav. Don't worry, lalabas din ang mga iyon kapag gutom. Tumango na lang ako. Habang kumakain kami ay nagring ang cellphone ni Ate Sav. Sinagot niya ito pero hindi na siya lumayo pa. Ano? Sigaw niya. Okay. I'll be there in 20 minutes. Tapos nagsabi siya na mga hindi ito maintindihan ng mga gamot. Binaba niya ang tawag at humarap sa akin. It's a hectic day. Kailangan ko nang bumalik sa Hospital Italia, okay? Hindi na ako makakauwi mamaya dahil may pasyente akong uoperahan ng ilang oras but I guess at stake 18 hours dahil sa lala ng case niya according na rin sa ibang doctors na sumuri sa kaniyang pasyente. Ikaw na muna ang bahala dito. Paalam niya sa kanya. Sige ate, mag-iingat ka. Tumango siya sa akin at umalis na after. Naiwan naman ako dito sa sala. Niligpit ko na ang pinagkainan namin. Yung tirang 2 box, inilagay ko na lang sa kusina tapos umakyat na ako sa taas. Nagstay ako doon ng ilang oras. Gusto ko sanang lumabas at pumunta sa ABM building para tingnan ang lugar na iyon. Kaso baka hindi rin ako payagan lumabas ng mag-isa kapag wala akong kasama sa 5. Every time kasi nalalabas ako, it's either Levi, Joey or Harvey ang kasama ko. Pero dahil lasing sila, hindi talaga ako papalabasin. Ayun din ang hindi ko maintindihan. Bakit parang overprotective lang? It's like this, someone will call me kapag ako lang mag-isa. Kaya meron nagbabantay sa akin. Pero dahil hindi nga ako makakalabas, I just read a book hanggang sa hindi ko na malaya na gabi na pala. Past 7 na. What a great thing to do to kill time. Ang kwarto ko ay malapit lang sa kwarto ni Gio. Hindi naman siguro masama kung titigan ko siya. Kung ano na ang kalagayan niya ngayon. Bigla ko na lang kasi siyang naalala. Naglakad ako papalapit sa pinto ng kwarto niya. Pinihit ko ang doorknob. Mabuti na lang at hindi nakalock iyon. Madilim kaya binuksan ko ang ilaw. There, I saw him, peacefully sleeping. Nakadapa siya. I stepped close to him para sana tanggalin ang sapatos dahil hanggat ngayon ay suot pa rin niya ang mga ito.
I sat on the edge of the king-size bed. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa mukha niya. Even his hair is devilish. She still sinfully looks handsome. Ang bait-bait ng tignan pagtulog. Tinanggal ko naman ang buhok niyang nakatapi sa noo niya dahil hindi ko naiwasang dampian ang kamay ko when he moved, kaya naramdaman ko ang init ng balat niya. This time, I placed my one hand on his neck. Next is on his cheeks and forehead while my other hand is on my neck para malaman kong mas mataas ang temperatura niya sa akin and confirm nilalagnat siya. Kung bakit kasi nagbubugbugan pa silang 5 eh. Baka may bali sa katawan to o kaya nilagnat. Paano kung pati yung 4 inilagnat din? What should I do? Si Ate Saf ay nasa surgery for 18 hours at bawal siyang istorbohin kaya wala akong kasamang mag-ahalaga sa 5 at kung sakali. Gio? Tawag ko while gently tapping his cheeks. Umungulo siya but his eyes were still closed. Bumaba ako para maghanap ng basahan sa kusina at bumalik ulit sa taas upang lagyan iyon ng mainit na tubig. May heater kasi ang tubig sa banyo kaya doon na ako kukuha. Naghanap pa rin ako ng maliit na towel pangpunas. Thanks to my mama dahil alam ko ang gagawin ko. She used to do this when I was a kid. Kaya kahit papano I know how to take care of a person who has fever. Alam ko namang hindi na makakabangon pa si Gio para sana makapagpalit ng damit dahil hanggang ngayon ay may mantsa ng dugo ang suot niyang damit. Kaya paniguradong hindi ito nagising. At nakapaglinis ng katawan. Nakapagpalit man lang, amoy alak din siya. Tinulak ko siya upang makahiga siya ng patihaya para mabilis kong gawin ang kailangan kong gawin. Hindi may pagkakailanga na pakibigat nito na sanhi upang muntik nang maglapat ang mga labi namin. Whew! That was near. Mabuti na lang at hindi siya nagising. Sinimulan ko ng punasan ang mukha, leeg at braso niya ng dahan-dahan dahil sa mga sugat niya. Sa kanilang 5, siya lang ata ang may kaunting galos. Kung ang 4 ay literal na bandage ang nasa mukha nila, siya ay 3 peraso lang ang band-aid na tinanggal ko naman para malinisan pati sugat niya. Maghanap na lang ako ng band-aid mamaya pamalit. Napadako naman ang tingin ko sa malapad at paniguradong matigas niyang dibdib na natatakpan ng long sleeve polo. Kailangan rin kasing mapunasan man lang pati yun or kahit huwag na pero kailangan niyang magpalit ng damit. Gio, wake up! Saglit lang, kailangan mong pagpalit ng damit. Like what I expected, hindi siya nagsalita o gumalaw man lang. Oh Lord, don't tell me I'm going to do it. Napikit na lang siya. Do you have a choice? Wala na mga mali siya kung huhubaran ko ang polo niya at ang slacks niya. Oo, tama. I will just gonna imagine that he's my patient for tonight. I'm his nurse. Walang mali siya, walang halong kahit na ano. I know I have never done this before. This is the first time na mag-aalaga na ako ng isang taong lasing. Hindi ko naman pwedeng hayaang matulog siya na ganito. He looked like a mess. Sana lang hindi siya magising. Malay nyo, baka isipin niyang pinagsasamantalahan ko siya. Don't tell me again na ganito rin ang gagawin ko sa 4. Oh no, ano na lang ang sasabihin nila sa akin bukas ng umaga? Bahala na, I'm going to do it kapag kailangan. Isa-isa kong tinanggal ang mga botones ng polo niya at tumambad sa akin ang perfect body beneath the clothing. Naghuhumiyaw ang perfection ng kanyang 6, 7, 8 packs abs niya. What a sexy, hot, gorgeous body he has. Stop it, Italia. I shook my head. I'm supposed to clean up and I'm not stare at his perfect chest down to his perfect abs, right? Kaya agad ko namang pinunasan ang dibdib niya. Napakunot ang noo ko nang may makita akong peklat sa kaliwang bahagi ng dibdib niya. Bilog ito na parabang nakuha niya ito sa gunshot at isang hindi makahap ang piklat din ang
sa kanyang braso. What happened to him? Bakit siya may ganito? Hindi ko na lang pinansin iyon at sobrang pwede ko na mga tanungin sa kanya sa ibang araw o kaya si Ate Sav. I'm just curious. Of a sudden, kumuha na lang ako ng v-neck shirt sa closet niya at sinuot iyon sa kanya. This is it. Damn. Kung sa itaas pa nga lang ay kung ano-ano ang pumasok sa isip ko, how much more sa baba. This is the freaking insane. Pero gaya nga ng sinabi ko, walang mali siya. Kung ano man ang makita ko sa baba ay natural lang iyon. Lalaki siya, tapos shit. Itutuloy ko pa ba to? Kinakabahan ako kahit hindi naman dapat. Tumingin ulit ako sa pagmumukha niya, baka kasi gisingin na ito, pero tulog pa rin siya. Okay, let's do this. Tatanggalin ko na lang naman ang slacks niya at hindi ko na pakpakialaman yung ibaba. Bahala na siyang bukas. I'm not going to remove his underwear and see his thing. No, never in my life I'm going to do that. Binuksan ko ang botones at zipper, tapos hinila ko yun pababa. Okay na sana pero kahit iniwasan kong mapatingin doon ay napapatingin pa rin ako. Paano ba naman kasi basta secret na lang. Hindi ko na lang kailangan i-detalye kung ano yung nakita ko. At ngayon, dahil I'm freaking sure you know what it is. It's not totally his thing though. It's just his boxer short, V-line and the bulge. Isinuot ko naman agad ang sweatpants. I don't know that I was holding my breath. Good thing is, tulog pa rin siya. Feeling ko kasi namumula ang mukha ko dahil sa ginawa ko. I feel like I was the one who have fever here. High fever. Sinimulan ko nang ilagay sa laundry basket ang tinanggal kong damit at naghanap ng first aid kit dito sa loob. Nilagyan ko ng betadine ang mga sugat niya at tinapalan ko ng band-aid after. Ginising ko ulit siya para painumin ng gamot pero ayaw niyang magising. Sobra siguro to sa kalasingan, Hais. Mamaya na lang ulit siya itry na gisingin at dadalawin ko muna yung 4. So I went their room but all of their rooms were locked. Okay naman siguro sila no? Sana nga. Bumalik ako sa kwarto ni Gio. Mahimbang pa rin siyang natutulog. Ayoko na sanang gisingin ulit pero kailangan niyang makainom siya ng gamot at bumaba naman lang ang lagnat. Gio, you need to take this medicine. Mataas pa rin ang lagnat mo, Gio. Come on. I tapped his cheek again. He moaned and finally opened his eyes. What, son? He said in a husky voice that sounded sexy. Uminom ka muna ng gamot. Tinulungan niya siyang makaupo ng maayos. He took the tablet from the hand and ininom ito. Inabutan ko naman siya ng tubig at nilagok na lahat ito. Do you need anything? Do you want food? Just don't say I need to get away from you. Baka kasi sa kakatanong ko papalayuin niya na ulit ako. Naku, umiling naman siya. Then don't just stay. Bumait bigla. Siguro dahil may lagnat lang. Magpahinga ka na. I tuck him on bed again. I'm stay as long as you want me to. And smile at him. And for the very first time in forever, I saw him smiled. My mouth almost dropped. He smiled, let's throw a party, but literally hits me. May lagnat siya at lasing pa. For sure, hindi niya alam ang ginagawa niya. Pero still, nakita ko pa rin siyang ngumiti. Hi, Gio. There's nothing wrong if you smile every day. In fact, mas lalo ka pang nagiging pogi sa paningin ko. Thank you. This time, napanganga ako. Oh my, ganito pa siya pag may sakit? Dapat sana lagi siyang may sakit. Joke lang nga, nagugulat kasi ang nangyari. First time ko siyang nakitang ngumiti at narinig na mag-thank you. Wow. This night, I have seen and heard enough to satisfied na ako doon. It's a beautiful night to remember. A beautiful time to sleep.
Good night, Gio, I said before closing my eyes. I thought I was just dreaming that she's in my room last night. But when I opened my eyes 30 minutes ago, I saw her sleeping beside me. Her arm were wrapped on my waist. Suddenly my heart flipped at the thought of she took care of me last night when I didn't feel good. I ran my fingers through her hair and touched her face with the back of my hand. He moved a bit at isiniksik niya ang ulo niya sa dibdib ko. I smiled out of the blue. Maybe she was dreaming that I am a pillow. I supposed to get out of his bed, but my body don't cooperate. It feels like something deep down of me says I need to stay with this woman who's hugging me right now. And so I did. It took me another 30 minutes watching her sleep. This was the second time I've slept with her. Pero katulad noong una, she does not let go of me. This time I don't feel like taking her arm away and leave her while she's still in a deep sleep. That's when I noticed my shirt. As far as I can remember, I was wearing my white polo. Pero sa nakikita ko ngayon, I'm wearing my own black shirt. Was she the one who changed it? Hindi lang iyon, pati ang slacks na suot ko kahapon na ngayon ay sweatpants na. Napangiti na lang ulit ako. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. A lot of things playing in my head, but I am happy because she did all of this for me. Gio? She said almost a whisper, but her eyes were still closed. Is she dreaming of me? Okay ka na ba? Oh, I guess not. She slowly opened her eyes and looked up. Gio? Shortcut for Jovel? It's my first time to hear that for her. No one calls me Gio after all. Siya lang, and it's nice though. I cleared my throat before answering. Yeah, much better. Thank you. She smiled with her sleep eyes. Nilagay naman niya ang kamay niya sa noo ko. Next, sa pisngi at leeg ko na ikakunot ng noo ko. What was that for? Mabuti naman at wala ka ng lagnat, she said in a sexy husky voice at pipikit-pikit ang mga mata. Inaantok pa siguro. What time is it? She asked. It's still early, Watson. Just sleep. 4 a.m. pa lang. I just woke up early. She nodded. Lumayo siya ng kaunti. Matutulog muna ako dito ulit, she whispered and fell asleep. I didn't know what pushed me at mas lalong inilapit siya sa katawan ko. Hugging her too. It feels right. So, right that I couldn't remember who I am at this moment. Pati lahat ng bagay na pinapangako ko sa sarili ko ay nalimutan ko na. I just broke the rule I've made for myself because of her. How can she do this to me? Bago pa sumakit ang ulo ko sa kakaisip, I just closed my eyes again, trying to get back to sleep. My whole body aches, pero ilang minuto na ang nakakalipas ay hindi ako makatulog. So I decided to get off from bed. Mabigat ang kalooban kong iwan ulit siya habang tulog, but I need to. So I slowly removed her arm at inayos ang kumot na bumabalot sa kanya. I went straight to the bathroom and took a cold bath, changed into shirt and jeans, and went outside. Inaasahan ko nagising na ang apat pero hindi ko sila nakita sa sala. I remembered what I did yesterday. Naiinis ako kaya naghamon akong kalabanin silang apat. Fuck you, Kensley. Good morning, Mr. Dreams. Bati sa akin ng mga tauhang nasa bahay pati na rin ang mga katulong. I just gave them a nod. Coffee, Mr. Grimes? Tanong sa akin ng isang mga maids. Tumango ulit ako. Naglakad ako patungong pool area at doon muna nagstay, thinking what's the real score between Kensley and Watson. I just can't help it. Pero malalaman ko rin na mamaya yan, soon. Whatever it is, I shouldn't care, right? But damn these thoughts.
Hindi ako mapakaling malaman iyon. I'm not going to stop until I already know. Ito na po yung kape niyo, Mr. Grimes. Inalipag nito sa mesa. Hindi ko siya pinansin at umalis na rin siya pagkatapos. I sip a bit pero naalala ko si Watson. She used to make a cup of coffee, a part of her work as my secretary, kaya alam na alam ko na ang timpla niya, which is sabihin na nating pinakamasarap na timpla ng kape nga natikman ko. Even the most expensive coffee ay walang-wala sa timpla niya. I guess there's something wrong with my taste buddies now, but I want Watson's now made coffee. Damn it, Watson again. Hindi rin ako nagtagal sa pool area at pumasok na ulit sa loob at dumiretso sa office ni Dad until someone's calling me. I immediately answered the call. It was one of the mafia boss in US, the one and only Willis Henson. What does he want? You fucker. Yes, the Doval-like mafia boss. Say that to yourself, asshole. And I heard him saying it to himself. Sira ulo. What do you need? A mafia boss like him does not do calls like this. I mean, hindi siya tatawag if it's not really important. He's a mafia boss. He can do all things as he wishes. Bumutong hininga siya at sa kabilang linya. This sounds is horrible to you, but I'm in love, dude. Can you believe that? And then he chuckled. What do you expect me to say then? Walang emosyong sabi ko sa kanya. Kahit kailan talaga walang dumadaloy na love sa dugo mo, gago. You're invited to my wedding. Muntik na akong mabulookan na sa sarili kong laway. Damn, man. Is he fucking serious? I don't have time for your joke, Henson. Just be at my wedding, Grimes, and I'm serious about this. Well, Emily, your date and such. Tumikhim siya. You should find your woman too, Grimes. Hindi ko alam kung gaano kasarap magmahal at mahalin pabalik. I don't take orders, you jerk. Yeah, I know. As if naman sinunod mo ang mga sinasabi ko, but trust me this time. Tumaas ang kilay ko. In love nga talaga ang gago. Don't mind me, Henson. Sana panain ka ni Cupido. Sige na, my fiancé is here. Bye, Grimes. He ended the call. I sigh. Why are they even allowing themselves to be fooled by love? People like us shouldn't be in love in a relationship with someone because of what kind of world we're living in. There's always a consequence kapag nagpauto pa sa pagmamahal. Yes, it works for mom and dad. What if mine's different? What if mangyari ulit ang nangyari kay Belly sa babaeng mamahalin ko? Kahit na anong pagprotekta ko ang gawin ko. Namin, I don't wanna feel that pain again. Losing someone is like losing yourself. Hindi mo alam kung kailan ulit magsisimula. The only thing that's in your mind and heart is vengeance. As I was in a deep thought, someone knocked on the door and I saw himself. Charles Mateo, POV. Morning. Bati ko sa pinsan kong gago. Shit, sa sobrang sakit ng katawan ko, sarap barilin din ng kumag na to. Nabangasan pa ang mukha ko, tangina. Tinanguan niya lang ako. What was the meaning of what happened yesterday, Jovel? Yeah, first time basis kami kapag kaming dalawa lang ang nag-uusap. Hindi ko kasi talaga maintindihan ng taong to. Bigla-bigla lang nang naglalasing tapos sa amin mabubuntong ang galit. Pangalawang beses na yun, I got annoyed. Tangina, yun lang? Muntik na kaming mamatay tapos yun lang ang rason niya? Nanggagago ba siya? Don't look at me like that, Charles. Sabi mo kahapon we need to celebrate cause Watson found someone. And now you're telling me you just get annoyed? Was it the reason why, huh? Dahil kay Watson? At dahil kung sinong mga lalaking nahanap niya? Don't you dare lie to me.
It took him minutes before answering me. Oh, not sue him. It's none of your business, Charles. I ran my fingers through my hair. Wala talaga siyang kwentang kausap, but I need a little push. Mapapaamin ko rin tong gago kong pinsan. Ang kasamaang palad naman ako pa ang ugali niya, but he's more worse than me. Alam ng lahat yan, pusong bato talaga siya since birth. Ako pusong yelo lang. There's a difference between the two. Ang pusong yelo pwede pang matunaw, pero yung pusong bato niya, ewan ko lang. Do you like Watson? Parang akong tanong. I just heard him, but did not answer. Silence means yes, so you really like her? You know what would be my answer to your question, Charles. Ang tigas talaga. Then why do I feel like you're just saying it, but did not really mean it? Ngumisi ako. I knew you since then, Jovel. You can't just lie to me. And oh, since Watson's came here, you've changed a lot. So what do you expect me to think, huh? Let's not talk about me and Watson. Wala akong pakialam sa kung anong iniisip mo. It's that real reason why you're here? Tigas talaga. Ayaw pang sabihin para matulungan ko ang gago sa kanyang love life. Pero, pinapaaral na naman niya ang paniniwala niyang hindi dapat magmamahal ang mga taong tulad namin, which is no to me. Hindi, I just want you to know that Kensley is here. Nakita ko namang humigpit ang hawak niya sa folder. Have they met already? I know. That's it. Yan lang talaga ang sasabihin ko dapat eh. Pero naiinis ako sa kanya dahil sa mga bangas ko sa mukha. How am I gonna work with this wooden face? Got to go. Binuksan ko ang pinto at kasabay nun ay ang sigaw ni Watson. In Jovel's room? Malapit lang kasi ang kwarto niya sa office ni Mr. G. Ano na naman ang nangyari kay Wethalia? At before pa ako makalabas ng pinto ay patapong lumabas si Jovel. What the fuck is happening? Bakit nasa kwarto niya si Watson? At bakit alalang-alala naman itong pinsan ko? Deny pa Jovel, kahit hindi mo aminin, alam kong nagkakaroon ka ng puwang si Watson sa bato mong puso. Hindi siya ganyan kahit kanino, kay Watson lang ang lakas ng tama. Napasigaw ako dahil sa sakit ng balakang ko, sanhin ng pagkahulog ko sa kama dahil sa pagmamadaling makababa sa pag-aakalang late na ako sa trabaho ko. Stupid Italia. Gumawa din ito ng malakas na kalabog dahil sa pagkahulog ng lampshade dahil nadali ko ito. Hindi ko alam na nakatulog pala ako sa kwarto ni Gio dahil sa pag-aasikaso ko sa kanya kagabi. Hindi ko alam kung nanaginip lang ba ako. Kanina na nasa tabi ko siya at yakap niya ako. O totoo yun? Dahil kung totoo nga, bakit wala siya sa tabi ko? Saan naman kaya siya? Napasa po ako sa dibdib ko nang dahil sa gulat. Nagkatitigan kami. He was intently looking down at me. Hindi pa kasi ako nakakatayo mula sa pagkakahulog ko sa kama. What are you doing there, Watson? What was that noise? Tapos napahila mo siya sa mukha niya. Is he worried about me? Kaya apurado ba siyang pumasok sa kwarto niya? I just fell. Kumunot ang noo niya. Akala ko kasi late na ako sa trabaho. I panicked and it happened. Dahil sa totoo lang, ayaw na ayaw niyang pinaghihintay mo siya. Ganito ako lagi kapag trabaho na ang naging routine ko for a month. Gigising ng maaga para lang maaga kaming pumasok dahil sabay kaming pumapasok sa kumpanya. In short, bawal akong malate kapag kasama ko siya. Tumayo ako ng dahan-dahan dahil sa impact ng pagkakahulog ko ay parang napilayan ata ako sa paa dahil madaling-madali ako sa pagbaba kanina sa kama. Bad trip. Napangiwi na lang ako dahil sa sakit. Hindi ko alam kung makakapagsuot ba ako ng stiletto nito. I pouted. You okay? Tumango ako.
kahit medyo hindi. Anong oras na ba? Tanong ko. Okay lang naman daw kasi kahit wala ng formalities dito sa bahay. So, yeah. Instead na sagutin niya ako, ay tinitigan lang niya ako. Napadako naman ang tingin ko sa orasan na nasa bedside table, 5 a.m. Napabuntong hininga na lang ako, akala ko late na ako. Ang saklap naman ng araw na to, walang maayos na tulog at napilayan pa. Bigla ko namang naalala ang kalagayan. Okay ka na ba? You had fever last night. He went near me. Magkaharap daw kami ngayon. I am. You're a good nurse. Tapos nilagpasan niya lang ako at may kinalikot sa kabinet niya. Naamoy ko pa ang paborito kong masculine scent niya. Nag-init ang pisngi ko dahil sa mga nangyayari kagabi. That perfect body. That's good to hear. I bit my lower lip. Hindi na tatama ang pag-iisip ko. I need to breathe. Oh my God. Sa totoo lang, ayoko nang angkatin pa ang nangyari kagabi kahit wala naman akong ginagawang masama ay nakakahiya pa rin. Malay ko bang anong iniisip niya? Gusto ko na makalabas dito as in right now. Babalik na ako sa kwarto ko at mag-aayos na rin, sabi ko, habang dahan-dahan na naman akong naglalakad palabas. I think I sprained my ankle. You sure? You okay? Pinikit ko nang mariin ang mga mata ko. Obvious ba? I'm fine and I can manage. Sagot ko habang paika-ika akong naglalakad. When I finally reached the door at binuksan ito, nakita ko yung 4 na nasa tapat ng pinto. Ay, nandyan pala kayo. Nasa loob si Gio. Baka kasi gusto nilang pumasok. Pero ni isang word, wala akong narinig. They just looking at me. What's wrong with this gorgeous man? Sige, mauna na ako. I bit my lip at nagsimula ng maglakad. Okay ka lang ba, Thalia? Tanong ni Levi tapos nagbulungan naman ang tatlo. Oo, hihi. Masyado bang ginalingan ni boss kagabi? Si Harvey, what does he mean by that? Namula ang pisngi ko. Iba kasi ang dating sa akin. Ha? Tumikhim ako. I think I know what they're thinking. Ang dumi-dumi ng isip. Hoy, I just sprained my ankle. Grabe, inisip talaga nila yun? Wild. Mahinang sabi ni Joey. It's not what you think. It's okay. Sinamaan ko sila ng tingin. Why were you in his room then? Charles, teka lang. Ang dudumi ng utak nyo. Okay, I'll explain. He had fever last night. So, syempre, inalagaan ko siya at nakatulog ako sa kwarto niya. Walang nangyari kung ano, okay? Nahulog ako sa kama dahil sa pagmamadali kong makababa kanina. Akala ko kasi late na ako. And the next thing happened was unexpected. They all laughed. Oh my God. Napakunot na lang ang noo ko. Hanep, ano bang akala mo iniisip namin, Watson? Harvey, ano nga ba? Tanong ko rin. Akala namin kung pati ikaw kinalaban din ni boss. Anong sinasabi mong maduming isip namin? Nararamdaman kong mas lalo akong namula. Shit. So I was the only one who's thinking that thing? Nagtawanan lang ulit sila. Napahiya ako dun ha. Ewan ko sa inyo. Tabi. Pagtataboy ko sa kanila, mga leche. Akala ko kasi yun ang iniisip nila. Naglalakad na lang ako papunta sa kwarto ko ng paika-ika. Leche. Pero hindi pa ako nakakapasok when Joey talked again. Just rest, Italia. Wala tayong pasok ngayon. Naparingo na lang ulit ako sa kanila at nandoon pa rin ang mga kaibigan ngiti sa labi nila. Bakit? Boss order. Napataas ang kilay ko. Ano na namang problema nun? Bakit may bigla ang day off? Bakit? We all need to rest. We're not in good condition. Joey, oo nga pala, nabugbog sila at
Napilaya naman ako tapos si Gio nilagnat pa kagabi. Ano ba kasi mga pinagagawa niyo kahapon? Bakit kayo nag-aaway-away? I think this is the right time to ask them. Nadamay lang naman kaming apat. Ha? Saan naman? Sabi ni Ate Sav about sa babae. Kaya, kayo nag-away-away? Sabi ko. Oo, sa babae. At Levi. Keep your mouth shut, Doval. Maraing sabi ni Gio. Nax, akala ko pa naman magiging okay na ito eh. Inalagaan ba naman na kagabi? Samantalang ako nagdedeliryo na sa init tapos wala man lang. May nang sabi ni Harvey na pinutol naman ni Gio. Shut up. I tried to check all of you last night kung okay lang ba kayo but all your doors were locked. Hindi ko naman na-try na gisingin ng mga katulong para sa susin nyo kasi akala ko okay lang kayo and Gio's room was only thing opened. I explained, baka kasi iniisip ng mga ito ang unfair ko. Oh, thanks for that, Italia. Sana pala I just left my door open. Kung alam ko lang sana, Levi. It was Gio na nakahalukip-kip habang pinapakinggan kami. It is true na wala tayong work ngayon. Well, kaya ko naman pumasok. Just rest here and I'll go to work. Marami kasing appointments today dahil sa pinakancel mong appointments yesterday. Ako na lang muna ang haharap sa kanila. Baling ko kay Gio. No buts, Venice. I'm the boss here and I don't take orders. Got it? Eh di ikaw na. Gan was the kind man na nakasaksihan ko kagabi. Mabait lang talaga siya kapag may sakit o tulog. I pouted. Okay then, I'll just reschedule all your appointments yesterday and today. I swear, if magiging boss na ako, I'm not gonna treat my secretary like this. Ako na nga ang nagmamagandang loob dito eh, para hindi siya mahirapan. Tapos ayaw niya? Eh di okay. Next week, I'll start working in my own company. Kailangan ko na rin makahanap ng matutuluyan ko dahil plano ko na talagang lumipat. Hindi dahil sa ayaw ko na rito but I think I need to. Nahihiya na rin ako sa totoo lang pero I'll pay them naman. Tsaka isa pa, I miss our house. Maraming memories doon kasama ko sila dada and mama. Yes, I will be sad or nakakapanimbago na hindi ko na sila kasama sa bahay na iyon. But still, I want to feel that I'm home. Base kay Mr. G sa akin pa rin yun. Iyon lang ang tinira nito sa akin. Yes, I remember na may pinirmahan ako dati. Yun pala ay mga documents na magta-transfer lahat ng ari-arian ko sa kanya. Wala talaga siyang hiya. Nalugi ang lahat-lahat dahil sa kanya. Tapos, ako yung pinapahirapan. And I'm not gonna let that happen again. If I never see him, I've make sure na mabubulok siya sa kulungan kasama ang attorney na tumulong sa kanya. Mga wala silang hiya. Mabuti na lang at ang pamilyang Grimes ay hindi ako pinabayaan. I'm sure na sobrang saya ng mga magulang ko kung nakikita man nila ngayon from above knowing na itinuring ako ng mga Grimes na parang isang tunay na pamilya. I really owe them a lot. On the other hand, I also want to go to that condo. Gusto rin kasing kumpletuhin na ang alaala ko. Baka sakaling makatulong iyon to regain my missing memories. Baka sakali ring maalala ko na si Zaki. Italia. Nabalik ako sa realidad. Damn. Ano yun? Tanong ko. Let's go downstairs and eat. Sabi ni Charles. Sige, susunod na lang ako. Tumango sila at bumaba na. Naiwan si Gio na nakatingin pa rin sa akin. Mayaman niya na lang siguro ako magpapaalam sa kanya about sa plano kong tingnan ang bahay namin at ang kondo na bigay ni Zaki. I'll wait for you, go. Marunong din pala siyang maghintay. Okay lang naman na mauna ka na. Sinaman niya ako ng tingin. Ay, sige, ikaw ang bahala.
And then I went inside my room. I did my morning routines very quickly kahit hindi na ako makakalakad ng maayos dahil sa taong naghihintay sa akin sa labas. When I was done, I already went outside at nakasandal siya sa pader. Eyes closed. Nasa pocket niya ang mga kamay niya and he looked so sexy in that pose. Parang model sa isang magazine. So damned gorgeously perfect. Then staring, my eyes went big nang bigla siyang nagsalita. He knows? Who says I'm staring? Pagmaang-maangan ko. Let's go. Pag-aya niya, ang weird lang, bakit hinintay niya ako? Not so him. Pero tumango lang ako at dahang-dahang naglalakad. Habang pinapanood niya ako, napasimangot naman ako mentally dahil akala ko kaya niya ako hinintay kasi tutulungan niya akong makababa ng hagdan. Ang hirap kaya, pero kaya ko naman to. It takes time nga lang, sa haba ba naman ng grand stair na to. Nakakatatlong hakbang pa lang ako nang bigla akong umangat. Hindi ko tuloy napigilang mapasigaw dahil sa gulat. Yeah, he's carrying me like a bride. Napakapit naman ako sa batok niya and look at him. Na wrong choice dahil naramdaman kong nag-init ang pisngi ko just by looking at his gorgeous perfect face. Damn it, Talia. Get back to your senses. What are you doing? Tanong ko. I can manage, put me down. Utos ko pero kailan pa ba sumunod to sa utos? Hindi niya ako pinansin at naglakad lang pababa habang hindi ko maialis ang tingin ko sa kanya. May magnet ang mukha. Don't look at me like that. Napapikit na lang ako ng mariin at umiwas ng tingin. You took so long before you came out from your room and walking with that sprained ankle is a waste of time. It annoys me. Sabi niya, napasimangot naman ako. Ang bilis ko na ngang mag-ayos kanina eh. Hindi ko naman sinabing hintayin at buhatin mo ako, bulong ko. But I guess he heard it and said nothing. Narinig ko naman ang tawanan nila ni Levi na biglang tumahimik when they saw us. Gio put me again in this awkward situation. Hindi niya kasi ako kailangang buhatin pa. Hindi, pero aaminin kong nagustuhan ko yon. Wow! Hanep! Sweet! Shut up! Suway ni Gio sa kanila at binaba niya ako sa upuan ko. Thanks. Hindi naman niya ako pinansin at umupo sa upuan niya. Hindi na rin nagsalita ang apat at nagpatuloy na sa pagkain. Naalala ko naman yung gagawin ko ngayon na total wala namang pasok sa opisina. Tumikhim ako at napalingon silang lahat sa akin. Can I go to my parents' house today? Katahimikan ang bumalot pero nagsalita naman si Levi. Sure, Italia, I will escort you. And he smiled. Nang ako lang sana. Ayoko kasing makaabala pa. For sure may gagawin din ang mga ito. At isa pa, plano ko ring puntahan sila sa cemetery. I've never been there simula nung magkamalay ako at bumalik ang dati kong memories dahil hindi ko alam kung kakayanin ko. Guilt, pagsisisi ang nararamdaman ko, ang strong sadness. Siguro this is the right time para dalawin ko sila. Hindi ko alam kung saang sementeryo man sila nakalibing. Gagawa na lang ako ng paraan. Marami namang tao nga nakakilala sa kanila sa dati naming tirahan. For sure na nga mabalitaan nila they were killed in an accident. Pumunta sila sa burol at libingan nila that time. Sana nga makakuha ako ng impormasyon. No. Napatingin naman ako kay Juvel. Kaya ko naman eh, tsaka saglit lang ako doon. Ayoko na nga makaabala pa sa iba. He looked at me with that blank expression. You're not going there today. Teka, ano na namang problema niya? I just wanted to go in their house. This is my first time to go there. Simula nung manatili ako dito. Why can't I go? I really want to go.
with that spring, uncle? You're just gonna make it worse. Rest Venice. I saw his jaw clench. Is he mad? I am totally fine, really. Kaunting cold compress lang dito. Okay na. Medyo masakit lang pero I really can't walk kahit 5 kilometro pa yan. Do whatever you want. And then he walked out. What the heck was that? Inaan ako na naman siya. Kahit kailan talaga hindi maintindihan ang lalaking yun. Lagot. Tsaka ko narinig ang apat na nakalimutan kong kasama pala namin sila dahil sa taong may tupak na iyon. Bakit siya ganun? Al-accompany niyo na lang para hindi na siya mag-alala. Sabi ni Levi. Umiling naman ako. You don't need to. Magpahinga na lang tayo. Tsaka, saglit lang naman ako doon. There's nothing to worry about. Pakiintindi na lang doon sa workout guy. Nagtawa na naman kami. Inalalayan din ako ni Harvey paakyat. Nagpumilit ako. So, pinayagan ko na kahit kaya ko naman. Actually, kaninang pababa kaya ko rin. Yes, it will take time pero ayaw na nga, Gio help me. Na makapasok ako sa kwarto at huminga muna ako. I want to sleep kahit ilang oras lang. Maaga kasi akong nagising at walang matinong tulog. But before I close my eyes, ay may kumatok. Sino naman kaya yun? It's open. Sigaw ko. Baka kasi katulong na may sasabihin kaya siya na lang ang papasukin ko. I closed my eyes and waited for her to say something. Inaantok talaga ako. 1 minuto rin ang nakalipas pero wala ni isang salita ang lumabas sa bibig niya. May kailangan ka ba? Tanong ko still not opening my eyes. You're really hard-headed, aren't you? Napadilat agad ako at napaupo. Gio, what are you doing here? Hindi niya ako pinansin at umupo sa tabi ko. Dala-dala ang cold compress. I suddenly become immobile. What does he think he's doing? Which one? He looked at me. Napakunot naman ang noo ko. Huh? Which uncle? Panlilinaw niya. Tama ba ang iniisip kong gagawin niya? What son? The right one. Mabilis kong sagot. Is this even real? Am I not imagining things right? Nilapit niya ang cold compress sa side ng uncle ko at medyo namaga. Ako na. Tapos, kukunin ko na sana yung hawak niya kaso inilayo niya ito. Let me. Seryoso ba to? Baka naman binabalik lang niya yung pinapakita kong kagandahang loob gabi. Tama, iyon lang yun. Nothing special. You can sleep. Napatingin ako sa kanya. Why are you doing this? I don't know too. Why are you doing this? It took me a while to answer that question. Very simple question, yet I can't find the perfect words for an answer. Why am I doing this? I don't know too. She stared at me habang nagtatanong ang mga mata niya. I know this is not just about why I am offering to treat her sprained ankle. We're both quite sure na bukod doon, she's asking why I am treating her like this, na dati naman ay hindi ko ginagawa. Even I don't know. Ang alam ko lang, simula nung humingi sa akin si Sav ng tulong for Watson's overall health, I couldn't stop myself from helping this woman beside me. I cleared my throat. Sleep if you want to. I know she didn't get a good sleep for taking care of me last night. I'm fine. Kaya ko naman yung ginagawa mo, so you don't need to do it for me. You also need to rest. Baka mabinat ka pa. Matigas talaga ang ulo mo kahit kailan. Why are you always like this? It's really annoys me. I wish I could just let you do this dumb thing, but damn, I can't help it. Let me.
Just think I'm returning the good deed you did for me last night. Tumango na lang siya at humalukip-kip. Guess I was not the one who's hard-headed here. Tapos kumisi siya. Anyway, are you mad? She asked. Ako naman ngayon ang napakunot ang noo. Why don't you want me to go in my parents' house? I'm not mad. I'm freaking worried. Not just about her uncle, but also her safety. See? Gaya nga ng sinabi ko dati, I've never been worried sa ibang tao bukod sa pamilya ko. This makes me go crazy. Lalo na ngayon at nadamay na siya sa buhay na meron kami. Kahit wala naman siyang alam tungkol dito. I'm certain about one thing, and that is she's not safe anymore. Nag-alala ako na baka anumang oras ay may umatake sa kanya. I have changed my mind. You can go there. I said it just to stop her from talking. Thank you then. She smiled. Parang may humaplo sa dibdib ko because of that simple smile. What the fuck? Aren't you going to sleep? Umiling siya. I have something to tell you. Napatingin na lang ako sa kanya while waiting for her. I just wanna say thank you for all. I know hindi pa ako nakakapagpasalamat sa inyo ng matino. Simula sa pinakaumpisa nating pagkikita, that day, that car, kahit sa panunutok mo ng baril sa akin, and so on, I thought I was going to die sa kamay ni James. Kaya sa araw na yun, nang sinabi niyang imimit namin ang taong bibili sa akin, ay gusto-gusto kong tumakas dahil iyon ang tamang oras. I want to experience na mabuhay ulit sa labas ng mandilim na kwartong iyon. And then it happened. Nasakto ako sa kotse mong bukas at napunta ako sa pamilya niyo. I thought maling tao ang nalapitan ko dahil you guys had guns pointing at me, punishing me to tell the truth if I'm a spy. Kaya nung sinabi ko sa iyong patayin mo na lang ako, ay buo na ang desisyon kong mamatay. Kasi bakit pa ako mabubuhay kung mauulit din naman ang nangyaring horrible memories that happened on hunting me. Horrible life. Kaya ang nasa isip ko noon, I wanted to die kahit gusto kong mabuhay. Pero I realized that you guys were totally different sa inaakala ko. She smiled again. I didn't expect this happen. Until now, hindi pa rin ako makapaniwala sa sobrang laki ng naitulong niyo sa akin. All I want to do is sundin lahat ng utos niyo, ano man iyon. Napagpagamot ako dahil sa trauma, depression, assault, dahil gusto kong bumawi sa inyo, sa lahat-lahat, at maraming salamat dahil doon. Naging malaking problema niyo naman ako dati, pero hindi kayo nagsasawang iparamdam sa akin na I'm part of this family. Pinunasan niya yung luhang niyang tuloy-tuloy sa pagbuhos. Damn. At sa iyo, maraming salamat sa inyo. Talaga nagsimula ang lahat. Yung hindi dahil sa sasakyan na iyon na pagmamayari mo, I don't know kung saan ako pupulutin. Hayaan mo, babawi ako sa iyo, Gio. I cleared the lump of my throat. What am I supposed to say? Those last 3 lines made me overwhelmed that I couldn't speak. Don't talk like that as if there is your last day. Come on, Jovel. I smiled in my head. That's good to hear. Remember also that we're always here. I am always here. I saw her pouted. Panira ka naman talaga ng moment. You're good to go. Make sure you're going to take her. I said. Tumango siya. Para sa'yo. Wait, what? I mean, para hindi kayo mag-alala. I will take care. Tapos ngumiti siya ng pilit. I just nodded and got off from her bed. I'll go. Nakangiti pa rin siya habang tumatango.
Salamat, mister. Hindi ko inaakalang mabait. What the hell? I am kind for your information. If you say so, mister. Crazy. Lumabas na ako ng kwarto niya at pumasok sa kwarto ko. I smirk. As if I'll let you go alone. Tama nga ang iniisip niyo. Sasamahan ko siya pero nasa likod lang ako. Nakasunod habang wala siyang alam. Damn. Hindi ko inakaalang mararanasan ko pa ang pagiging bodyguard dahil sa kanya. Wala rin naman akong gagawin ngayon kaya sasamahan ko siya without her knowing it. After an hour ay tapos na rin akong magbihis. And just like what I expected, may kumatok sa pinto ko. I went near to it and opened the door. Watson standing in front of me smiling. Why is she always smiling? Pwede ba akong makahiram ng isa sa mga kotse mo? Na-expect ko na yun at tatanungin niya. Okay, sasabihin ko na lang si Paolo na ihatid ka. Please, huwag ka nang kumontra. Okay, thank you. Get to go. Tumango lang ako at umalis na rin siya. Tinawagan ko na lang saglit si Paolo para i-ready na ang kotseng gagamitin. That car has a GPS tracker, kaya malalaman ko kung saan sila pupunta at susundan. Narinig ko na rin ang pag-start ng engine ng kotse. Hindi rin nagtagal ay lumabas na rin ako. I saw the four watching TV in the living room. Napatingin silang lahat sa akin nang makababa ako ng hagdan. Going anywhere, Mr. Greens? Tanong ni Myrie na hindi ko naman pinansin. Hindi pa ba obvious? Enjoy, lover boy, Dofal. Diretso lang ako sa paglalakad at pumasok na sasakyan na nasa harapan. Before ko naman paandarin ang kotse, I locate first the car na lula ni Watson. There, 3 kilometers away. I started the engine and started drive to their way. Ilang minuto lang din na ang inabot ko at nasa likod na ako ng kotse nila. Paolo is aware that I'm at their back following them. Inutusan ko siyang wala siyang pagsasabihan kahit kanino, lalo na kay Watson. I also changed the color I'm using from black Lamborghini na kadalasan kong ginagamit pagpasok to white Audi na gamit ko naman ngayon. Ayoko lang ding makahalata si Watson na may nakasunod sa kanila. After an hour ay nag-stop na rin ang sasakyan sa gate ng isang exclusive subdivision na kung saan ay doon ay may nabili akong lupa at napagawa ng bahay 3 years ago. So we're in the same subdivision, ha? Ilang minuto lang din ang tinagal nila sa pakikipag-usap sa guard na humarang sa kanila. It's my turn pero binaban lang ang bintana ay pinapasok niya na ako after kong batiin. That guard still remember me. I maintained the few meters gap. They stopped from a white big house paint with white and pink. What a color of a house. So, sa kanila pala itong nag-iisang pink na bahay dito sa subdivision na ito. I wonder how Mr. Watson dealt with this color. Girl's favorite color. Lumabas na si Watson sa saksakyan at pumasok sa bahay niya. I also parked my car in front of my house. My house was in front of that pink house. At first, ayoko talaga sa bahay na yan, lalo na at katapat ng bahay ko. But I have no choice kundi pumayag na lang dahil nagustuhan ko ang pwesto ng lupang nabili ko. Sa likod noon ay napakagandang view. Nasa pinaka dolong part na rin kasi it's relaxing, so yeah, I choose this area. Also, it's not really that bad now if there's a pink house in front of mine. I went out from a car at pumasok na rin sa bahay ko. The door just need a passcode and entered it on the small screen. This is my second time na nakapunta dito simula nung matapos ito. Nagpapagawa ako ng sariling bahay dahil gusto ko lang. I didn't build this para sa sarili kong pamilya. Katulad ng iba, this is for myself.
Kumpleto na rin ang lahat ng gamit. Maybe kapag gusto kong magstay dito, then I will stay here. Pumunta ako sa veranda sa taas where I can see the beautiful view. Nasa mataas na bahagi kasi ang subdivision na ito, kaya parang nasa itaas ka ng bundok. I stayed there for an hour just by seeing. After that, ay bumaba na ako. Sakto naman na tinawagan ako ni Paolo. Mr. Grings, she's out. Tama nga ang sinabi niyang saglit lang siya. Akala ko kung magtatagal siya. So, is she going to the house now? Nakatingin ako sa kanya through this mirror in the living room. Hindi na muna siya sumakay dahil may biglang babae na kumausap sa kanya. I think she knows that woman dahil nakita ko siyang ngumiti and at the same time parang nagugulhan din. Hindi rin nagtagal ay nagpaalam na yung babae tapos pumasok na si Watson sa sasakyan. Pinanood ko lang silang umalis bago ako sumunod. I thought she's going back to our house but I'm mistaken. Sa ibang way sila dumaan. She got off from the car at bumili ng kandila at bulaklak sa flower shop na nasa gilid ng kalsada. What are those for? I just followed them and they stopped by the cemetery. Lumabas siya para magtanong doon sa guard at sinamahan siya ng guard kung saan. I dialed Paolo's number. Yes, Mr. Grimes? Do you have an idea why she's here? Yes, sir. Base sa narinig ko, kanina habang kausap niya yung babae sa harap ng bahay nila ay nagtanong si Miss Watson kung saang cemetery nakalibing ang mga magulang niya. Okay, she wants to visit her parents' grave then. Pinatay ko na ang tawag at lumabas para hanapin siya. I saw her in the middle of this open field. Naglakad ako papalapit sa kanya habang nakatalikod siya but I didn't show up. Nasa likod lang ako ng isang puno malapit sa kanya. She sat there. Pinagpag ang lapidang inilagay ang binila niyang 2 basket ng bulaklak at sinindihan yung kandila. Hi mama, dada. I heard her sob. She's crying again. I'm sorry. Sorry ko ngayon lang ako napunta. Sorry kong it took me months bago ko kayo maalala. Sorry kasi kasalanan ko ang lahat-lahat. She's still blaming herself. It's not your fault, Watson. Wala akong balak makinig sa sasabihin niya sa totoo lang but I can't move my feet away from her. So I stayed where I am standing. Kung nagdala sana ako ng sarili kong baril that time, baka sakaling nandito pa kayo sa tabi ko. At saka siguro pinapagalitan niyo na ako ngayon kasi hindi ko sinasabing marunong ako gumamit ng baril. Tatanungin niyo siguro ako nang tatanungin kung anong ginawa ko, bakit ko alam, sinong nagturo, baka nga isipin niyo pang nag-aadik ako. She sniffed. She knows how to use a gun. And then memories months ago flooded my brain. That morning when she's pointing the gun to her head, damn Watson. Diba sabi niyo pa sa akin noon, I need to explain. Pero nagpupumilit akong after ko na lang magpatumba yung humahabol sa atin. Sana that time sinabi ko na lang sa inyo ang totoo kasi I can tell it to you right now. Hindi ko rin alam kung bakit nga ba ako marunong gumamit ng baril. Maybe it's a part of my missing memories. Pero hayaan nyo na. Sa oras na maalala ko ng lahat-lahat, I will go here again and explain. I miss you guys so much. I visited our house before going here. It feels really different kasi wala na kayo. I will never ever hear your voice again. Hindi ko na kayo mayayakap, makakausap. Wala na yung every weekend lalabas tayo. No matter how busy you are, hindi mangyayari yung kukulitan niyo akong 2 gabi-gabi na tumabi sa inyo sa pagtulog. Hindi ko na kayo matitimplahan ng kape. Wala na akong kasabay manood ng horror movies. I'm going to miss those pancakes every morning made
by you, Mom. And waffles naman nagawa mo, Dada. Namimiss ko yon lahat-lahat. She's crying again. I'm sure that it still hurts for her. Dahil base na rin sa narinig ko ngayon, she's very close to her parents. When I remembered that incident, I blame myself. Until now, I'm blaming myself. You were killed because of me. Pero siguro, kaya ako nabubuhay din ngayon kasi hanapin ko pa yung mga taong gumawa ng sa atin. Mabibigyan ko rin kayo ng katarungan, Mama, Dada. I will make them pay. This is the side of Watson I haven't seen yet. Hindi ko alam na mayroon pala siyang balak na ganito. She's not talking about it. At oo nga pala, hindi ko alam, Dada, na you had a friend like Mr. G. Your family is one of the best. Nang dahil sa kanila, lahat, ito ako ngayon, unti-unti nang nakakabangon. What have you done to him? Para ituring nila akong parang isang pamilya. At hindi lang yun, he bought me the company back na inibenta na ni Tito para raw sa akin. I know that is too much. Napapaisip pa rin talaga ako ngayon kung ano ba talaga ang ginawa mo para sa kabaitang pinakita nila sa akin. Thank you so much for that, but I guess you owe me an explanation too. I haven't asked Mr. G about it, pero sigurado kapag nagkabalik na sila from London ay tatanungin ko siya. If only you know, Watson, kaya gano'n na lang kawiling na tumulong si Dad sa'yo kasi your dad did a lot of things for him. Kahit buhay pa ng dad mo ay kaya niyang isakripisyo para lang kay Dad. But I won't let you know kung ano man ang meron sila dati. Your dad didn't tell you about it dahil para sa ikabubuti mo. Kaya ganun din ang gagawin ko. I am going to work in our company few days from now. Alam kong you work so hard para maipatayo yun. Hindi ko na ulit hahayaang makuha ng iba yun, lalo na at naibalik na ulit sa akin ng buong buo. I will take care of that and our house too. At kahit hindi nyo sabihin sa akin, ibabalik ko ang kabutihang ginawa ng mga Grimm sa akin. Napakilala ng utang ng loob sa kanila. Don't worry, Mama, Dada, I'm in a good hands. You can now rest in peace. Ako na po ang bahala sa mga ginaiwan nyo. I love you both and I miss you so much. Hope to see you in my dreams. Aalis na ako ha, babalik na lang ulit ako dito. And as if on cue, nanatili pa rin akong nakatago sa likod ng puno. Nagpatuloy naman siya sa paglalakad nang hindi ako nakikita. Nang makapasok siya sa kotse at nakaalis na ay saka lang ako naglakad papalapit sa kotse ko and follow them again. I'm certain that they're going home right now cause where else she should go. But for the second time, I was wrong. Hindi ulit siya lumiko sa daan pawi sa bahay. Where are they going? She lied. Ang sabi niya, sa bahay lang siya. Pupunta at saglit lang siya. Then what the hell is the meaning of this? Matigas talaga ang ulo mo kahit kailan, Watson. The car stopped in front of the ABM condominium.